Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga ang usapin sa mundo ng social media. Naglabas ng bagong ebidensya si Cathy B. laban kina Kuting at Lisa Smugs na nagpaigting sa kontrobersya. Ang ebidensyang ito ay naglalaman ng mga dokumento at video na nag-uugnay sa kanila sa mas malaking krimen. Nagulat ang mga politiko sa biglang at bigat ng mga revelasyon. Marami sa kanila ang hindi makapaliwana na mas malalim pa pala ang pagkakasangkot nila Kuting at Lisa Smugs. Ang ilang opisyal dati tahimik ay napilitan maglabas ng pahayag. Ayon kay Cathy Binag, matagal na niyang hawak ang ebidensya pero ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na ilantad ito. Ang publiko naman ay nag-aabang sa mga susunod na hakbang ng korte. Dumagsa ang media sa mga press conference para sa karagdagang detalye. Samantala, maring itinanggi ni nila Kuting at Lisa Smugs ang mga bagong paratang. Ayon sa kanilang kampo, peke at gawa-gawa lamang ang mga ebidensya. Pero lumalakas ang panawagan ng taong bayan na imbestigahan ito ng masinsinan. Ang ilang politiko ay nagdadamay na rin sa issue. Dahil sa kanilang connection sa mga akusado, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga opisyal na dati magkakampi. Ang bagong ebidensyang ito ay nagbukas ng panibagong kabanata sa kasong matagal nang iniimbestigahan. Umaasa ang lahat na sa pagkakataong ito, tuluyang mabubunyag ang buong katotohanan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Yan pong nagpaplano ang mga bangag dito na magpapadala ng mga kapulisan, okay, sa Congress para persahang ilipat si Attorney Zulaika Lopez para hindi na po para hindi na makapunta si Inday Sara sa correctional. 'Di ba? Women correctional. Dali Ano to? Anyway, mga kababayan, dali lang ang sabi niya. Ito. Ayan, ito pala meron sinend sa atin na letter. Again, no? Republic of the Philippines House of Representatives, Quezon City. All right? Order. In the matter of privileged speech, ito gan sa ating puting ahas. Privileged speech number 379 delivered by Representative Rolando Valeriano on September 3, 2024 that called for an inquiry in aid of legislation on the assertion of the power of the purse of Congress and to look into the utilization of public funds, particularly the budget appropriated to the Office of the Vice President for the years 2022, 23, and 24. Motu proprio inquiry on the manifestation of Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro. Itong hinayupak na to. During the budget hearing of the Department of Education and the Committee on Appropriation of September 2, 2024 concerning the agency's failure to deliver computer units in good condition into the end users and the other issues plaguing the agency's budget. PM General Napoleon Sita, Sergeant at Arms, House of Representatives, Quezon City. So, ang sulat, papunta kay Sergeant at Arms. Alright? Now, having considered, sabi niya, your report and recommendation hereto attach the Committee on Good Government and Public Accountability in its special meeting held on November 22,
2024, called by its members, unanimously approved the transfer of the detention of Attorney Zuleika Lopez from the House of Representatives to the Women's Correctional Facility, Mandaluyong. You are hereby ordered to the transfer of Attorney Zuleika Lopez from her detention in the House of Representatives to the Women's Correctional Facility, Mandaluyong City. So ordered, witness our hands in the seal of, di mo mga putang inan to, Representative Joel Chua. Okay? Ito ay sulat niya sa Sergeant at Arms dahil ito ay inutusan siya ni Tambaluslos, ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr. na gipitin at talagang ipakita ang kanilang mabangis na kasamaan na pag-aabuso sa kapangyarihan, mga kababayan. Ililipat sa koreksyonal. Ang isang abogado na representante ng mga indigenous people of Mindanao na inapi ng mga makakaliwang grupo, Chief of Staff ni Inday, sa salang walang sala. Walang sala dahil lamang sa ini-issue nila na sumulat si Attorney Lopez sa Commission on Audit na i-hold muna ang pagbigay sa Kongreso ng mga figures na mga dokumento na hindi pa naman na-finalized. Mga kababayan, ang correctional o women's correctional ay para lamang sa mga convicted katulad ni Castro dapat nandyan sa correctional. Okay? Ay mga babaeng ng abuso ng batas, nagkasala, hindi lang ng abuso, convicted. At ngayon, mga kababayan, nagpadala ng pulis para puwersahan na ilipat sa kasulukuyan sa ating pag-aano ngayon. Teka lang, sandali lang kasi mamaya baka may sumama sa atin sa vlog natin na gustong maging part na ating kapwa natin supporter ng taong bayan. Just give me 1 second. Ano lang natin yung link. Okay? Sino lang dapat ang nasa correctional? Ang dapat nga nasa correctional ay si Lisa Tanas. Saka niyang mga smuggling and everything pag na-convict na yung mga yan. Bakit ililipat? Si Attorney Zuleika Lopez o Zuleika Lopez, mga kababayan, ayan na, si Cathy sasama sa atin. Okay? Wait lang palang Gaal, I'll forward you the link. Okay, ito na. Okay. Ay, ba't mali? Dahil lang palangga. Nakakagalit to, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, dapat nasa kalsada na kayong lahat eh. Ganito ang nangyayari pag addict ang namumuno sa inyo. Actually, may gagawin sana ako. Kaso lang natin to, mga kababayan, na nakarating sa atin yung impormasyon. Kaya, kailangan ninyong malaman. Sino lang po dapat ang nakakulong sa correctional? Ang nakakulong, mga convicted. At si Castro dapat ang nasa correctional. At kapag na-convict yung putang inang Lisa na yan, siya dapat ang nasa correctional. Diba? Ang mga convicted lamang po o nagkasala sa batas, nagkaroon ng mga krimen na hinatulan para ikulong doon. Kumbaga, mga napatunayan na, nalitis na sa ngalan ng batas, kaya dapat sila ay nandoon. Bakit unconstitutional ang ginagawa na ito? Wala na nga kasi pakialam sa konstitusyon ng mga inayupak na ito eh. Wala na nga dahil kontrolado na nila, binabayaran na nila lahat, nabibili na nila lahat, even judges, mga kongresista, wala na. Kaya sabi ko sa inyo, lubog na ang ating bayan. And now, ang isang abogado na hindi pa nalilitis, ang miyembro ng korte, di ba? Ang isang, yun na nga, nag-aral para maglingkod sa bayan, para maging abogado ng mga naaapi ngayon ay ikukulong sa salang walang sala. Dahil lamang sa galit ng mga inayupak na Tambaluslos, Lisa Marcos, Araneta, group of the mafias sa mga Duterte na dadamay
Itong mga inosente, itong mga nagtatrabaho lamang, naglilingkod lamang sa gobyerno. Bawal sa batas ang ginagawa mo, Chua, dahil ikaw ay sunod-sunuran sa Malacanang, sa mga demonyo at sa mga ahas. Hindi convicted si Attorney Zuleika Lopez. Dapat ang nilagay nyo dyan si Franz Castro kasi yan ang convicted yan, buwaka ng inang yan. Nakita nyo mga kababayan? Bakit? Okay, bakit siya hindi dapat makulong dyan o madetine? Ginawa yan, yung correctional na yan palangga, women correctional, ulit-ulitin natin sa mga nalitis na at na-convict sa ngalan ng batas. Bakit mo ipapakulong? Kaya dapat kasuhan ng mga criminal charges yung mga hinayupak na yan, lahat ng mga yan sa ginagawa nilang illegal na pagdetine kay Attorney Zuleika Lopez dahil lamang sa gusto nilang mag-trip dahil sila ay addictus benedictus. Another thing, grave coercion. My God, wag nyo nang paabuti, wag nyo nang sanang payagan na sumikat ang araw sa mga yan. Pwede nang, kahit magkaso pa tayo ngayon, it takes time. Alam niyo naman ang kaso sa Pilipinas, ang bagal. Kailangan mas mabilis kayo, mga palangga, mga Filipino people, dahil niyuyurakan na ang inyong karapatan, ang inyong paulit-ulit na naririnig nyo dyan, constitutional rights, ang ating basic rights, na hindi dapat tayo kinukulong sa walang kadahilanan, na hindi pa tayo nalilitis sa kahit anumang korte. Katulad ng ginagawa kay Pastor Kibuloy, sagutan ng paghahabol nila kay Atty. Harry Roque, na gusto nilang ikulong. And even, yung mga pugo personalities, yung sila Cassandra Ong at yung si Go, hindi pa nalilitis yung mga yun. Pero ang tanong doon, mga kababayan, di ba? Andun sa women correctional din si Cassandra Ong. Pero ang mga kasabwat ni Lisa Tanas at ni Bangag Jr. sa mga pogo nila, nakalaya at kasama pa nilang nagbabartik, nagiinuman, nagpupulburon. Another thing, di ba? Nabanggit to ni Attorney Vicky, di ba? Yung right to liberty ng isang tao, ng isang mamamayang Pilipino. Ano bang ginawa ni Attorney Lopez? Gumurgor ba siya? Nagpa-kidnap ba siya katulad kay Lisa Tanas? Nag-hire ba si Attorney Lopez ng assassin? O ginamit ba nila ang pera ng loto? Ayon sa aking source paulit-ulit para ilagay ng bounty sa ulo ko? May ginawa ba si Attorney Lopez ng ganyan? Kaya si Lisa dapat ang nakakulong dyan dahil tinatanggalan niya kayo ng layang mabuhay. Huminga sa inyong bayang sinilangan na makabili ng tamang pagkain, ng tamang pamumuhay. It's the same thing na ginagawa nila dito sa pagkitil nila sa kalayaan ng isang abogado. Abogado pa to, imagine nyo. Abogado pa to, pero kaya nilang illegal na idetine gamit ang kapangyarihang pang-aabuso. Ito mga putang inang mga hindi tuling mga polis, sunod-sunuran naman kayo. Kung ako sa inyo, imbes na si Attorney Lopez ang inyong kukunin dyan, dumiretso kayo sa Malacanang, si Lisa ang kunin nyo. Dahil yung ang sindikato, yung hayop na yan, siya ang nababagay sa women correctional, mga palangga. Wala na pong ethics o wala nang mabuting pag-uugali. May nalalaman pa kayong ethics committee, eklabush. Kayo mismo ay mga demonyo, nilalabag nyo ang inyong mga rules, nilalabag nyo ang konstitusyon. Sa paghila dito, bigla nyong hihilain? Bigla nyong pipersahing, ililipat, ang daming karamdaman ng tao. At kahit na may karamdaman o wala, hindi pa po siya nalilitis, mga kababayan. Kahit tayo ay hindi mga abogado, nakikita nyo, hindi pa siya nililitis, bakit siya ikukulong doon? Samahan nyo na, pumunta na kayo doon. Sana manawagan na si Inday. Kanina, hindi pa siya nanawagan eh. Puntahan nyo na to sa kalsada at nang matapos na po yung kaputahan ng mga ito. My God, nasan si palangga? Nakakagalit. Ayan, okay.
Nakakagalit ang ginagawa ng mga hayop na to na panggigipit. Yun ang nga sinasabi ko sa inyo. Kailan pa kayo kikilos? Ito, mga abogada na chief of staff ni Inday Sara. Ginaganito siya. Oh, may... Ngayon, mga kababayan, tingnan natin. Meron palang Zoom meeting yung aming mga ang grupo. Teka, Cathy, are you there? Tingnan natin. Andito ba? Tingnan natin. Okay. Ayan. Cathy? Wala pa. Akala ko na dyan siya. Okay, mga kababayan. Ang dami palang tao. Sila Nico, sila... okay, ito naman, sila... andyan pa. Nasaan ba kayo? Sa EDSA? Ito sa EDSA sila. Ang daming tao sa EDSA Shrine. Dumuloy na kayo doon, no? Ngayon to araw nangyayari. Ayan. Sa EDSA naman to. Samahan nyo na. Ang dami nila ngayon, Ay. EDSA naman yan sinend sa akin. Ay, mga kababayan. Ito na po ang paglabag nila sa batas. Binoto natin si Bangag. Dahil kay Sara, sabi ni KEMK. An old politician, alam mo, sabi ni Risa Parcon, grabe naman ang ginagawa ng mga bangag. Ano pa inaantay ng mga kumilos na kayo? Wala silang pakialam kahit sa panahon ng social media, right on our fingertips. Sabi nga, maipatransmit na natin yung information. Pero ngayon, ang ginagawa nila, mga kababayan, ay binabastos na nila ang batas. Ginamit nila ang kanilang kapangyarihan para abusuhin ang mga tao. Kayo at itong mga nagtatrabaho lamang sa government para mag-deliver ng kanilang serbisyo, pero ang ginagawa ay panggigipit. Dapat si Franz Castro ang ilagay sa correctional, sabi ni RD Sports TV. Okay? Labas ng mga tao, South and North. Ma'am, sana manawagan ka na sa mga senatorial candidates ni Perdi para manguna sa pagtitipon po, sabi ni John Cerebo. Palangga. Meron na sila sariling dapat utak. Lumabas sila. Matapos sila, kung talagang para sila sa bayan, dapat lumabas na sila. Hindi lang sila para sa eleksyon. Oy, hinahamon kayo. Yung mga tinaas na kamay ni PRRD, yung mga nasa Pilipinas, kasi I believe si Attorney Vic nasa Kuwait. Nakita ko. Kayo dyan, saan kayo? Sa Pilipino o para sa inyong kandidatura? Ang mga nasa batasan, mga walay batasan, sabi ni Julian's World. Imagine mo, mga kababayan. Ayan. Imbis na proteksyonan ang karapatan ng kababaihan, ano pa dun? Isasama nila dito sa isasama nila sa mga convicted. So inilalagay nila sa peligro ang buhay ni Attorney Lopez. Dahil yung mga nasa correctional, karamihan doon, talagang mga convicted na mga gumurgor ng tao, gumawa ng mga kasamaan. Sabi ko nga sa inyo kagabi, political harassment. Lahat ng pangaharas, mga abuso na ginagawa ng gobyernong ito, yung pag-impluwensya, diyan sa mga polis na sunod-sunuran, sa usaan na yan, sa sergeant at arms na yan, para persahan, ilipat si Inday Sara. Kailangan nyo na again pa, ulit-ulit tayo, kumilos na kayo ng mapayapang pagkilos, gumit na kayo sa kalsada, at isigaw nyo na tama na, Bangag, suminghot ka na lang. Umuwi ka na dahil hindi naman ikaw ang umaakto ng presidente, ang ginagawa nyo lahat, mga putang ina kayo, puro panggigipit. Puro panggigipit ang ginagawa ng gobyernong ito. Naiyak daw po si Attorney Lopez. Bakit naman hindi ka maiiyak? Lalo na kung hindi ka naman masamang tao. Di ba? Yung pang-aabuso sa'yo, paglabag, alam ni Attorney Lopez, abogado yan, alam niya ang konstitusyon. Inaral niya yan. Yung ginagawa sa kanya, paglabag sa konstitusyon
na mga buwaka ng ina na ang ulit-ulitin na ang ilalagay po sa correctional ay mga convicted lang na mga tao na nagkasala sa batas na dumaan na sa paglilitis. Si Atty. Lopez, nalitis ba? Sino naglitis ng mga hayop? Yung mga buwaka ng inang mga bobo dyan, na mga sindikato, na mga mafia sa Kongreso. Ganyan na ba? Kaya sino ka na lang? Okay? Na ordinaryong tao, pwede kang gurgurin ng gobyernong ito. Magkakaroon daw ng press con in few minutes si Atty. Zuleika. Maganda na kayo dyan sa Maynila. Gumising na kayo dahil yung ginagawa dito kay Atty. Zuleika, ginagawa kay Inday Sara, lalo kay Atty. Zuleika, Atty. Lopez, ay kayang gawin sa inyo. Kung, di ba, naulat ko sa inyo na may nagurgur doon sa loob ng Malacanang. Ang mga PSG na mga nag-resign na nagre-reklamo dahil overfatigue sila dahil nakikita nila ang mga laro ni Lisa Tanas at ni Bangag Jr. nagpupulburon, nagchuchok-tsakan, binababoy ang inyong mga binababoy ang Malacanang, binababoy ang konstitusyon, binababoy lahat ng buhay ninyo. Ewan ko sa inyo, bakit hanggang ngayon tulog pa rin kayo? Ito po ay paglalarawan ng wala na talagang hustisya. Sige nga, tanungin kita. Bakit yan itinayo yung correctional na yan? Tinayo ba yan ang women correctional na yan? Na para kapag may gustong i-contempt sa Kongreso o Senado, dadalhin sa correctional? May detention center doon na. Bakit dadalhin sa correctional? Nagkasala ba sa batas yan? At una-una, nalitis ba siya? Meron bang hearing na naganap sa korte na ikaw, you know what I mean? Ano itong si Miss Cathy? Gagalit na galit ako, sis, na napapasokin na kita, sis. Ayan. Detention facility. Hi, sis. Hi, Ayan. sis. Ayan. So, for sure, you know, galit na nakakagigil. Oh, sobra. Sobra. Alam mo, ito yung sign ng ano sa akin, yung parang, hindi parang ano na to, people power style. You know, kailangan natin ng ganito kasi hindi na nire-respeto. Ultimo, isang abogado na babae. Wala silang respeto sa batas, hindi sila sumusunod sa batas. At dyan sa kapulisan, sa military, sa mga kasundaluhan, protect the people and you need to start now and tonight. It's not about hindi na to tungkol sa Duterte or anything. It's our constitution. We need to protect the law and the constitution. Kasi ultimo dyan sa mga lawyers dyan na dapat ipagtanggol nyo yung ating konstitusyon. Tama na to. Babuy na tayo. Pinagtatawanan na tayo ng ibang tao, ng ibang bansa. That's true. Imagine mo, kaya nga sabi ko, sis, ang correctional ay tinayo yan, ginawa yan para sa mga babaeng ikukulong dyan na mga nagkasala. Sabi ko, wala namang nakalagay dun sa guidelines ng mga committee dyan sa Kongreso at Senado na kapag may kinontempt sila, ay diretso na doon sa correctional. Unconstitutional talaga yan. Yes. Sis, yun nga, di ba? Kaya yung post ko, sabi ko, why would you send someone to correctional kung hindi naman siya arrested or convicted criminal? Bakit si Castro? True. Convicted criminal, ideal ang lagay nila sa correctional. Yun nga sabi ko kanina. Tarantado kaya talaga. Yung mga military, yung mga pulis dyan, maano kayo, dun kayo pumanig sa tama. Walang kasalanan yung si Atty. Lopez. Pumunta siya dyan. Respetado, sumasagot ng tama. Actually, mali nga yung ginawa ni Castro. Dapat pa nga si Castro makulong lalo. Diba? So, this is like abuse of power aside from that, violence against women. You know? Kasi alam nila for a fact na si Atty. Lopez is having an anxiety. She's not feeling well. Hindi nga siya naka-attend ng kanyang, what do you call this, ng kanyang therapy and all. Hindi siya pinayagan. Yeah, diba? nabanggit ni, yeah. Gusto ko sinusumpa ko kayo lahat, pati buong angkan nyo, na lahat ng dinadanas ng buong Pilipinas maranasan nyo, hanggang sa kahulihingan ng hininga nyo. Ang kapal na mukha. Sila ang sumisigaw ng violation of human rights daw sa previous administration. Pero yung rights ni Atty. Lopez, di ba? Human rights. Exactly. Okay?
Yung rights ni Attorney Lopez, dito pa lang makikita ninyo mga kababayan na talagang wala na po silang paggalang sa ating saligang batas. Wala na sila paggalang sa karapatang pantao dahil sabi ko nga illegal detention, kasama ang corruption, kinukurap nila ang mga kapulisan, even ang Sergeant at Arms para ipatupad itong kanilang pag-abuso sa saligang batas para pwersahan nilang ma-transfer si Attorney Lopez sa Women Correctional na never naman na-convict sa kahit anong crime. Correct. Sabi mo, dapat ay si Castro talaga ang nandiyan dyan. Yes. Dapat talaga. Kasi kung gusto nila, yung sinasabi nila, nasa tama sila, itama nila ng tama. I-surrender rin nila yung isa nilang kasamahan dyan na convicted itself. Yun ang convicted. Hindi yung walang malay na contempt. Ginawa na nilang, ano yun? Ginagawa na nilang, hukuman ang Congress. Napakabobo. Sila na ngayong hukom, sila pa pulis. Lahat Exactly. sila pa investigador. Tanggalin na natin yung mga pulis. Tanggalin na natin lahat ng Department of Justice pala. Ang mga Supreme Court, abolish na natin yan. Total, dyan naman naglilitis pala dyan sa bupunyetang House of Representatives na yan. Kaya nga sabi nga ni Jeji Jologers, Armed Forces of the Philippines, kayo po ang huli at pinaka-importanting alas. Sagipin po ninyo ang bansa sa kamay ng mga buhaya. Yun nga, sabi ko kanina, ang Armed Forces of the Philippines, ang ating mga pulis, ay nandiyan para protektahan ang ating bansa, ang ating komunidad, at hindi dapat sunod-sunuran sa mga adiktos o sa mga utos na labag sa batas. Tama ka doon. Napaka-addict no? Pati oras. Alam mo, nag-inuman muna. Yung mga gano'n. Yeah. Naglasing, tapos sigurado ako, sabog na naman. Alam mo yon. At saka, what time is it now? Gabi na. Anong oras na dyan sa Pilipinas? 4? Hindi. Almost 1 in the morning. 1 in the morning? O 1 in the morning? Tapos nirelease nila. Meron bang opisina sa gitna, sa madaling araw na mag-release nitong papeles na ito? Nabasa mo naman siguro yun, sis, no? Sis, napakatanga. Maling-mali nga eh. Yung pag binasa mo, ang tanga nung gumawa. Meron bang ganitong, may office pa ba na magre-release sila ng urgent na letter? Ayan yun, yes. No? Nakarating sa atin. Binasa ko na to kanina. May opisina ba? Ikaw, sino ka? Chua? Joel Chua? May opisina ba ng madaling araw na nagmamadali ka na magsulat dito sa Sergeant at Arms para ilipat ng pwersahan si Solay? Dito pa lang eh. Di ba? Yeah. Sarado ang opisina. Bakit sila nag-o-opisina? Para lang exclusive dito sa letter na ito. Yeah. Correct. Wala talaga sis. Walang walang mga alam. Kasi nga, parang feeling nila, alam nila yung ginagawa nila pero wala silang alam sis. Maling-mali. Sila. Alam mo yung sis yung ito yung sinasabi ko na nagbukas sila, binuksan nila yung Pandora's box. Oo. Binuksan nila yung Pandora's box. 'Di ba? Sinasabi ko palagi, pinagbibigyan pa kayo ng mga Duterte. Baka sakali naman. 'Di ba? Pero sa ginagawa nyo, hindi lang ang Duterte ang tinatamaan at hindi lang ang Duterte ang natututo sa mga pinagagawa nyong kabalbalan. Ultimo ang batas, saligang batas, binababoy nyo, hindi kayo sumusunod. Mali-mali ang mga ginawa nyo. Yan, pinayan nyo naman